At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang tumampok sa ating mga headlines ngayong araw. Matapos mag-hain ng impeachment case si Vice President Sara Duterte laban kay President Coting ng Norte Jr., ang hakbang na ito ay kinagulat ng marami at ngayon tinitignan na ito ng Korte Suprema. Inihain ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint sa Kamara ng mga kinatawan na naglalaman ng mga akusasyon laban kay President Marcos. Ayon sa Vice President, ang mga aligasyon ay may kinalaman sa mga umano'y paglabag ng Pangulo sa saligang batas at mga isyu ng hindi pagiging tapat sa tungkulin. Isa itong hakbang na naglalayong magsimula ng proseso ng impeachment laban kay PBBM. Agad na umaksyon ng mga membro ng Kamara sa mga unang hakbang sa proseso, ngunit isang hindi inaasahang twist ang naganap ng magdesisyon ng Korte Suprema na agad nilang tututukan ng kaso. Naglabas ng kautusan ng pinakamataas na hukuman upang magsagawa ng preliminaryong pagsusuri at magbigay ng konsiderasyon kung ang reklamo ay may basihan upang magpatuloy sa impeachment proceedings. Samantala, may mga eksperto sa batas na nagsasabing malaki ang magiging epekto ng hakbang na ito sa politika ng bansa. Ayon kay Attorney Renato Santos, isang constitutional law expert, maaaring magsimula ang isang seryosong tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ito ay isang makasaysayang hakbang at ang desisyon ng Korte Suprema ay magiging mahalaga upang matukoy ang tamang proseso, dagdag pa ni Attorney Santos. Sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng Korte Suprema ang mga aspeto ng impeachment case. Samantala, ang mga taga-suporta ng parehong mga opisyal ay nagsasagawa ng mga rally at pagpapahayag ng kanilang mga opinyon, kaya't inaasahan ang mga susunod na developments sa isyung ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Okay, he went down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista? Sabihin ko yung kaputahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. Ganyan. I know, sabi niya na gano'n. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Pag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jutang sila na kayo, ganun. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ako isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay, yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng polboronic, ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat kung sino hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the polboronic video
and the authentication. How about that? Ano? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila Ozat, Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pang apelyido na. Sila James Lorenzana, Mitch Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglitanya ko on everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, Lisa Tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay adik. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan, by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo Lisa sa eleksyon. Andyan si Attorney Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam ni Attorney Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, Bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ahas na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting ahas sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Para batayan mo lang puting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump sa inyo. Yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. Diba? Mafia ang dinidil nila. But tignan natin. Okay? Tignan natin kung ano sa tingin nyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Lakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, anong gusto nyo? So, dahil yung mga allies si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan, si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic. Ay, nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papasok na ni gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon pa lang, bago pa ma-certify yung electoral votes na yan, okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin? Yan natin. Dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay? Doon sa mga sa mga palangga ko na undocumented, okay, huwag kayo matakot. Doon palangga. Ayan, no? Trump has okay. 277 pa rin. This is 15 minutes ago. Live election updates. Oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment?
Ito lang kasi napag-usapan namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict eh. Sabi ko kasi dun sa mga kausap ko na mga Democrats, yung iba, gusto ko pasalamatan yung anak ko na dating Dems. Yung anak ko na dating mga Democrat na mga nabudol, binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay yung bunso. Sabi ko, hoy, bruha. Sinong boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami eh. Sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. At may mag-agree ako. Sabi na ako, Mama, kasi sabi ng mga friends ko, even though American citizen of course, US born yun. Hindi ka naman pwede mag-presidente pag hindi ka US born. Pero ito'y galing sa mga bata at mag-agree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin na pag tinitignan daw nila si si Kamala na maging presidente, hindi siya magandang, unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-mature ka na. Sabi ko, nag-mature na kayo. Sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala, hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ang sabi, representante ng India. Mag-agree kayo? Somehow yun dun yung tingin ko. Sabi niya kasi although US born siya, para ang nakikita ng majority, although yung mga, wala naman talagang wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi when you see Amerikano, di ba, usually puti talaga. Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko, Mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. And it doesn't matter. Sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata ng 24, 25 they're young. Ang mga kaibigan ng anak ko, iba-ibang lahi yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian-American na friend, Arab-American, you know, and these people, these kids, yung nakikita nila. I think the majority of the Filipino people, the majority of the Americans will not vote for Kamala dahil sa nakikita niyang pinoproject niya. Hindi kasi very US ang dating. 'Di ba? Very what? Very tawid sa border daw. Kayo ba? May mga ano ba dito? Yes, she's really an Indian descent. Do you think ko ako US born? 'Di ba? US born tapos tatakbo ako kunyari sa presidente. I don't think iboboto ako. Kasi we have to accept the fact na yung mga sabihin na natin yung talagang born here na from simula sa mga ninuno nila like noon pa na they're here like 1700s, 1800s. Kumbaga ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600, 1700, 1800. You know, I don't think they will vote. Tipid naman sa mga kababayan natin. Samantalang kayo nung birthday nyo, ang gara-gara nyo, duran-duran, di ba? 20 million budget. Pero ito sa mga kababayan natin, grabe ang tipid naman. Di ba? Ganito lang ba ang tingin nyo sa mga Pilipino? Ha? Ganito lang ang tingin nyo BBM sa mga Pilipino? Diyos ko. Samantalang kayo, duran-duran, di ba? Sa SONA, 20 million ang pagkain sa mga buhaya. Ang sarap! Ang sarap-sarap, no? Ang sarap ng mga buhay nyo pag nagbe-birthday kayo. Di ba? Pinaganda nyo pa ang palasyo. Di ba? Para talagang finil nyo na bahay nyo. Di ba? Yung mga alipores mo, President BBM, nagsibilihan pa ng chopper. Tapos ito lang ang ibibigay nyo sa mga Pilipino. Hi! Pero sabi pa nga ng mga loyalista, reklamo kayo na reklamo! Huwag kayo magreklamo! Okay. Pero natatawa na lang ako mga lods. Ito lang ang ibibigay nila sa mga Pilipino. Diba parang ang liit ng tingin nila sa mga Pilipino, sa totoo lang. Pero wag ka! Tuwang-tuwa na ang mga loyalista dito. Ito ang kwalidad ng serbisyo na gusto nyo. The flood. Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500
projects, flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Thank you, Mr. President. Lalo pang lumakas at isa na ang super typhoon ang Bagyong Karina. Mr. President, unfortunately, ayaw ho mag-play at nag-aaral pa rin yung mga nasa likod natin, Mr. President. May I just proceed? Alam niyo, karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker, kasama na po ang mga magigiting na miyembro ng media at mga weather forecaster ng Pag-asa na hindi matatawaran ang hirap at pagod tuwing may bagyo at pagbaha. Tayo rin po ay nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod, na kuryente, at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng Bagyong Karina. Ginoong Pangulo, halos 10 taon na po ang nakararaan na ang representasyon na ito ay dumalaw noon sa Hagunoy, Bulacan. Nagdala rin po tayo ng relief goods. Hindi pa po tayo senador. Nakakita po tayo ng isang palutang-lutang na CRV Honda, Mr. President. Tinali po ito sa poste ng Meralco doon sa Hagunoy. At naisip ko po sa aking sarili, ano kaya ang pakiramdam ng may-ari nito? Pinaghirapang ipundar ang sasakyan, ari-arian, pero wawasakin lang ng baha. Umaasa pa kaya sila na matutulungan sila? Isa po ito, Ginoong Pangulo, sa nagbigay sa akin ng dahilan para tumakbo sa Senado noong 2016. Ang paniwala ko po kasi, Ginoong Pangulo, kung mapapabilang po tayo sa institusyong ito, may magagawa po tayo para masolusyonan o maibsan man lang ang malagim na sitwasyon ng ating mga kababayan sa Bulacan, lalo na tuwing may bagyo, lalo na tuwing may baha. Sabi ko rin po sa sarili ko, I wanted to be part of the solution. Kaya unang taon po natin dito sa Senado, noong Agosto hanggang Setyembre 2016, nakiisa po kagad tayo sa mga pagdinig dito sa Senado, hinggil po sa estado ng pagbaha sa ating bansa. Hindi ko na po iisa-isahin yung ating mga tanong na ni-raise, mga sagot na ating nakuha. Pinondohan din po natin ng 10 milyon yung hinihingi ng DPWH na dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at para alamin po kung ano nga ba yung scientifico na mga paraan para solusyonan ang tumitinding baha sa aming mahal na lalawigan. Nang matapos po ang feasibility study, Ginoong Pangulo, ayaw naman po implement. Kesyo kulang pa raw at kailangan pa ng dagdag na pondo. It took me 2 years, Mr. President, to pursue this advocacy. Taon-taon na lang po, Ginoong Pangulo, nire-raise natin ang issue ng matinding pagbaha sa budget hearing ng DPWH. Taon-taon po, Ginoong Pangulo. Noong September 2022, matapos pong masawi yung mga kababayan ko sa Bulacan, doon mga rescuers po sa San Miguel, Bulacan, kung naaalala nyo po, nanawagan din po tayong muli ng master plan sa DPWH. Senator JB tumatango at ilang mga senador na kasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito yung mobile command vehicle
sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po ang presyo ng isang Mokov. At kung maaalala nyo po, Ginoong Pangulo, sa halos parehong petsa, last year, 2023 of August, tumayo din po tayo para ilahad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating mga kababayan dahil po sa isyong ito. In fact, Mr. President, we filed Senate Resolution number 693. This is to investigate ito pong palala ng palalang baha, hindi lamang po sa NCR, kundi na rin sa iba pang mga low-lying area sa ating bansa. Subalit, Ginoong Pangulo, wala pong nangyari. Sir President, dahil kung may pinatunguhan yung ating mga pagdinig dito sa Senado, kung may pinutunguhan yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH, siguro naman po hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Para na po tayong sirang plaka, Ginoong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President. Kayo yung nagsabi, yung dilubyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na akong maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Ilang dekada na ho nila naririnig to eh. It's the same thing over and over. It's just worsen. Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na po at paulit, ulit na po tayo. Pero sa tibay at matiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa pero wag naman po sana 10 taon ulit ang hihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Last year, Mr. President, ipinagmalaki pa sa atin ni Secretary Bonoan ng DPWH na magiging game changer ang flood control project ng DPWH sa Central Luzon. Testigo po yan si Chairman Revilla, si Senator Coco Pimentel, ang ating Senate President ngayon, Chis Escudero. Ito po yung sabi ni Secretary Bonoan last year. The Central Luzon Pampanga River Floodway and San Antonio River, San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. I'm counting on you, Mr. Secretary. Major project, Mr. President. A week after, isang linggo po matapos niya sabihin ito, we inquired about it during the budget hearing. Kasama ko ulit si Minority Leader Coco Pimentel nitong oras na ito. And we learned that it's merely a proposal that has not yet been approved by NEDA. Ito po ang video clip. During the hearing, and for some of our colleagues who were not present during the last hearing conducted by the Committee on Public Works headed by Senator Bong Revilla, the answer given to us in the Senate by Secretary Bonoan in addressing the flood control program is that they would have a 60-kilometer floodway program being financed by the Asian Development Bank. That's what we were told. And according to him, this is a game changer. This will address
the flooding in Bulacan and the nearby provinces. That's what they said. That's what he said, Your Honor. So I'm just quoting the Secretary. Ngunit, Ginoong Pangulo, kaninang umaga, napakinggan ko po ang General Manager ng MMDA na si Yusek Procopio Lipana. May sinumiti na daw po sila na terms of reference sa DPWH para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Ibig sabihin, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon po pala, nasa proposal stage pa rin sila. Samantalang matagal na po nating alam nating lahat na antiquated o bulok na ang ating mga drainage system at light to medium na baha na lang ang capacity ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Mr. President, sinabmit na yung NEP kanina. Kanina lang natin nakita sa NEP yung proposal na ito. Feasibility study, 15 million for Metro Manila. Pero yung feasibility study na sinasabi ni Secretary Bonoan, wala pa din po. And by the way, babanggitin ko rin po, nandito na rin ang chairman ng Finance, Senator Grace po. 27 billion ngayon ang feasibility study na hinihain sa atin ng DPWH. Feasibility study ulit, Mr. President. Kaya kailangan naman po siguro magpaliwanag ng DPWH. Mr. President, kaninang umaga rin sa ating chat room ng mga senador, ang no less than our Senate President reported to us that DPWH is saying na kaya bumaha dito sa atin, lumakas ang baha, ang sabi po nila kasi hindi na-switch on yung pong makina dahil wala pong fuel. And it's blocked with trash. Yun din po yung nireport sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President, wag naman po sana sa susunod na pagdinig natin, sorry na lang uli at sasabihin malakas kasi ang ulan. Mr. President, we wanted to find out the real status of our flood management master plan. Has it been reviewed? Has it been updated to respond to our changing times and needs? Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Isuma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility study alone. Mr. President, ang 1.44 billion po ay katumbas ng 144,000 TESDA scholars a day. Ang tulong trabaho fund ng TESDA, 1 billion lang buong taon. Sa 1.44 billion, Mr. President, a day budget, meron ka na po kaagad 700 classrooms. Makapagbibigay ka na kaagad, Mr. President, ng 1.78 million relief packs every day sa 1.78 million families. Araw-araw, Mr. President.
Noon pong Huwebes, umikot po tayo sa Bulacan kasama ang ating mga kaibigan, katuwang ang DSWD. Salamat kay Secretary Rex Gatchalian sa kanyang mabilis na pagtugon. Namahagi po tayo ng tulong. Inalam natin kung ano po yung ginagawa at yung lawak ng epekto ng pagbaha sa Bulacan. Nais ko rin pong kunin yung pagkakataon sa ating mga kasamang senador na nagpadala ng suporta. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Kilala nyo na po yung inyong sarili. Marami po sa inyo nakapunta rin sa Bulacan. Out of 572 barangays in our province, mabibilang na lang po, Ginoong Pangulo, kung ilan yung mga barangay na hindi binaa. Kayo po mismo, presiding officer, alam na alam niyo yung Paumbong, Kalumpit at Hagunoy. Ni isang barangay po doon, wala hong nakaligtas. Lahat po nakalubog. Around this time